Air signs, tignan natin ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, so you see this energy. Ayan po, happiness hater. May hindi po masaya sa mga nangyayaring maganda sa life mo. So kung ayaw nyong ma-evil eye, iwasan nyo munang mag-post sa social media ng mga magagandang nangyayari sa life ninyo. Pag-iingat lang po natin yan, air signs. Ayan, happiness hater. Makita ka lang talaga ng mga tao na to, no? Na konting saya lang sa buhay mo. Ayun. Na-evil eye ka na nila or ini-evil eye ka na nila. So, tignan mo. Tignan mo kung mayroon bang mga magagandang nangyayari sa life mo. Oo. Or puro pangit ba yung mga nangyayari sa life mo? Kung nasolusyonan mo na yan, ginawan mo na ng solusyon, pero ganun pa rin. Tignan mo din yung mga tao sa paligid mo. Okay? Kasi meron nga pong hindi masaya dito sa kasiyahan na nararamdaman mo. Pwedeng ito, ex mo to. Or kung sino man tong tutol sa relationship ninyo. Tignan natin ano po ang mensahe. Mensahe natin, Spirit Guide. We have King of Cups. We have Seven of Swords. Someone na nag-cheat sa'yo. Oh, the ex mo to. Ex energy mo yung lumalabas dito. Siya yung hindi masaya na meron ka ng bago ngayon na, alam mo yun, siguro iniisip niya hindi mo siya kayang ipagpalit. Hindi mo naman talaga siya pinagpalit eh. Diba? Siya naman yung umalis sa life mo. Ngayon, nakatagpo ka dito ng tao talaga na nag-e-effort sa'yo, na pure yung binibigay sa'yo, na happiness, na love. Tas ngayon, ganyan yung nararamdaman niya. Naiinggit siya. So, mag-iingat ka dyan. Mas maganda kung wala na siyang nalalaman about sa'yo. Kaya kung ex mo na yan, i-block mo na rin yan sa mga social media accounts mo. Or you can do is, i-block mo, then i-private mo na yung mga accounts mo. Ganon yung gawin mo. Mas maganda kung wala po siyang nababalitaan sa'yo. Kasi isa siya sa mga sumisira ng kasiyahan mo. Kahit wala man siyang ginagawa na action, pero may mga nasasabi po kasi siya. Meron pa kasi kayong spiritual cord, kaya po pwedeng yung mga sinasabi niya against you, gumagana pa. Tingnan natin. Mukhang ano pa naman to, yung tao na to. Manipulative. We have Three of Wands. Okay. Diba? Siya talaga yung umalis sa life mo eh. Diba? Yung nag-decide ka na mag-move forward ka na, tapos biglang ganyan yung gagawin niya. Hindi masaya sa kasiyahan mo. Tingnan natin pagdating naman sa trabaho. Sa trabaho, we have the Sun. Okay, we have Queen of Pentacles. Tignan nyo ang saya nyo sa trabaho ninyo ngayon. Pwede po na mas nakakaipon yung iba sa inyo, air signs. Mas nabibili nyo yung mga gusto nyo. Sabihin natin, mas malaki yung kinikita mo ngayon. Or kung meron ka mang kinikita na ano ba, nararamdaman mo talaga yung kita mo ngayon. Ayan po, kaya masaya ka. And yung iba din sa inyo, masaya kayo kasi nakakapag-provide po kayo. Lalong-lalo na sa mga anak ninyo. Meron tayo ditong The Tower. Meron tayo ditong Two of Pentacles. So, pagdating naman to sa negosyo po ninyo, ayan. Nine of Wands. Medyo mag-iingat ka dito pagdating din sa iyong negosyo. Hindi ko alam kung kasosyo mo ba sa negosyo yung ex mo. Baka kasi mamaya sirain niya yung brand ninyo. Sirain niya yung negosyo ninyo. So, alam mo yun, parang nawala na ba sa katinuan dahil, ayun, hindi niya matanggap yung decision mo dito. Kaya mag-iingat kayo. No? Kasi baka siya mismo yung sumira dito sa negosyo ninyo. Ayan o. Tignan mo, nagdadalawang isip na yung energy mo dito. Parang hindi mo na rin talaga siya kaya pang pagkatiwalaan. So, it's up to you kung ipupull out mo na ba yung mga na-invest mo dyan pagdating sa business na yan or hihinto na ba kayo. It's your choice pa rin po. Pero yan yung pinapakita kasi dito. Mag-ingat kayo sa negosyo ninyo. Yung iba naman sa inyo, hindi nyo naman ka-sosyo sa negosyo yung person ninyo or yung ex ninyo. Pero ayan po, may pagdadalawang isip kayo dito. Nalulugi ba yung business nyo? Pwede kasi na yung iba sa inyo, ang tagal-tagal nyo na din tong inaahon sa hirap, no, yung inyong negosyo. Tignan natin kung makaka-recover pa ba
Page of Wands, makaka-recover pa po siya, pero kailangan mo siyang pagtuunan ng pansin. I don't know kung meron pa ba kayo ditong ibang negosyo. Kailangan mo daw mas maging tutok dito sa negosyo mo na to, yung nalulugi. And for some of you naman, kung may trabaho kayo, for some of you, meron kayong kailangan i-give up. So, makaka-recover daw tong business ninyo, pero kailangan yung i-give up yung trabaho ninyo. Parang hindi siya wise decision. Kasi, pwedeng sa ngayon talaga, need mo munang i-give up to. Tapos, mag-focus ka sa trabaho mo. Kasi kung yan yung sa'yo, nagbibigay ng malaking sa'yo ngayon ng malaking kita. So, mag-stick ka dito. Wag dito sa negosyo. Kahit gustong-gusto mo to. Maybe ito yung way na need mo muna siyang i-let go sa ngayon. Tapos, i-open mo na lang siya pag meron ka ng ipon dito. Sobra-sobrang ipon. Oo. Para kasing hindi mo kakayanin, no? Naghahati yung energy mo dito. Kung ano ba talaga yung dapat mong i-pursue. Parang ganun ang pinapakita. Sa kaperahan naman, we have death card. Yan, no? Meron ka talagang need i-let go dito. Baka mamaya yung savings mo dito na sa trabaho mo, napupunta dito sa business mo. So, kinakain siya. So, walang recovery na nangyayari, diba? Kahit magkano na yung naipasok mo na pera. 10 of Pentacles. So, kailangan mo na po ng pagbabago. Mangyayari po yan once na ni-let go nyo tong nagpapahirap sa inyo. Yan din. Once na blinak nyo din yung tao na to na hindi masaya sa mga achievements ninyo, sa mga happiness ninyo. Block mo muna tong taong to and ayan po. Pagka na-block mo na yan, naayos mo na yan, yung iba sa inyo nakapag-shadow work na kayo, tuloy-tuloy na po ang pasok ng pera sa inyo dito. Mas magaan siya. 5 of Pentacles. Ayan. Sa ngayon nga, pinapakita talaga dito. Medyo nahihirapan yung iba sa inyo. Yes, meron kayong pinagkakakitaan, pero alam mo yun, malaki naman yung kinikita mo, pero parang hindi siya sumasapat. Meron kang kinikita dito, pero yung iba sa inyo, nagigipit pa rin kayo. Napapatanong kayo sa sarili nyo. Justice. Yan, pwede rin. Yung iba po ay meron kayong mga kailangan bayaran dito. Yung iba, pagkakautang ba ito? Kung meron po kayong utang, ayan, siguro yun muna, isa yun sa asikasuhin po ninyo. Kasi parang kahit anong sikap ninyo dito, kung may utang po kayo dito, medyo mahirapan talaga kayo, air signs na makabawi. So, yun po muna yung unang goal ninyo. Bayaran nyo muna. Okay, so after nyo, kung ito man may negosyo kayo, sara nyo muna to. Then, focus kayo sa trabaho, bayaran nyo po yung utang ninyo. Meron din ako nakikita dito, pwedeng hihingi kayo ng sustento. Ayan. Or ilalaban nyo yung sustento ng inyong mga anak. Tignan po natin. Okay. So, pwedeng kayo yata siguro to. Yung iba po sa inyo, no? Kaya mabigat din yung life ninyo, no? Air signs. Baka kayo yung hindi masaya dito sa nangyayari sa ex ninyo. Meron din ako nakikitang ganyang energy. Kasi po, nilalaban nyo to yung sustento ng mga anak nyo. Tas ayaw ibigay. Pero sa iba, nagsusustento. Kaya nagagalit yung iba sa inyo. Kaya medyo bumibigat din yung flow ng... Sabi natin, nagiging low vibrational yung iba sa inyo. We have shopping. So, ayan. Tumapat dito yan. No? Maganda talaga yung iba po sa inyo, yung ninyo, trabaho. So, marami ding air signs dito na sinasabi ng universe, mag-focus muna kayo sa inyong trabaho. Meron tayo ditong church, temple, and mosque. Ayun nga, bumababa nga yung frequency ng iba sa inyo. Nagiging low vibrational kayo. Kaya ang gawin nyo, pataasin nyo yan. Alisin nyo muna yung hatred, no? Yung resentment sa puso po ninyo. We have key. Yan daw yung magiging daan para din gumanda ulit yung inyong pangkabuhayan. Gumanda ulit yung flow ng money sa life ninyo. Air signs. Ayan po ang sinasabi sa inyo ni universe. Yan yung guidance niya sa inyo ngayong araw. So, ayan lang po yung mensahe para sa'yo. Maraming salamat. Ingat ka po always and more blessings to come.